Ito ang dating Barangay Masara dito sa Davao de Oro. Payapa, luntian, at may masasayang naninirahan. Namin yung mga tao nagsisigawan na nakita namin yung ibang tao na na-retrieve namin. Wala kami safe noon. Ang dilim ng area, muna yung bagsak na lupa, may nalalaglag pa. Makita mo sir, ang kawa talaga. Iba, hindi na mamukhaan. Yung kamay na lang, may paa na lang nakita. Durug-durug na yung mga katawan nila. Kawa talaga tingnan. Wala na sa isip namin yun. Ang sa amin na makatulong na kami sa mga nagsisigawan na naghingi ng tulong. Ngunit makalipas ang malagim na trahedya, ito na ang itsura ng barangay na ngayon ay tila hindi na makita sa mapa. Nito lamang gabi ng February 6 nang biglang maalarma ang ilang residente sa lugar matapos makarinig ng malalakas at mabibigat na ugong mula sa kabundukan. Yun na palang senyales ng landslide na kanilang kinatatakutan. Panoorin ang eksklusibong video na ating nakuha matapos ang mismong pagragasa ng lupa na nasaksihan ng ating RPSB team. Ang bus dito, tabangan ninyo. Napay buhi siguro ato. Asa yun? Amay aganan, Dre! Inalagay, mas maligid taon mo. Ay, dada mo. Pundo lang ha, pundo! O, sige na, okay na na, Dre. Okay na na, Dre. Hindi na ito bago dahil sa mga nakalipas na taon. Noong 2007 at 2008 ay nakaranas din ng parehong landslide ang mga taga-Masara. Sino ba ang nagkulang? Ang gobyerno sa kanilang paalala? O sadyang hindi sila natuto kaya sila ay muling napinsala? Ayon sa pinakabagong datos ng Police Regional Office 11, umakyat na sa 77 ang kabuoang casualties matapos ang malagim na trahedya. Samantala, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tulong pinansyal at relief goods upang umalalay sa ating mga kababayan. Ilan nga dito ang pinakabagong hatid tulong ng National Headquarters Camp Crame, ang higit 2 toneladang canned goods, sacks of rice at noodles sa inisyatibo yan ng Director for Police Community Relations, Police Major General Edgar Alan Omas Okubo na siyang maipapamahagi sa mga susunod pang linggo. Sa kabuuan, aabot sa higit 900,000 ang natanggap ng rehiyon. Yung palang adapt a region na in-implement kaagad ng DPCR through the leadership of Sir Okubo, sobra namin na-appreciate kasi may mga tumutugon din ng mga regions sa need-based disaster response na so ibig sabihin, nandun sila. Kung walang RPSB natin, walang first responder. Kasi wala mang station doon, wala mang municipal police station, only RPSB. Kasi ang municipal police station natin sa munisipyo lang. Pero ang mga RPSB natin, every barangay dito sa completed na yan na-deployan na lahat yan ng Davao Region kasi nag-start naman talaga ang RPSB sa Davao Region. Isa din sa malaking pinasasalamatan ng ating mga kabarangay ay ang agarang tulong mula sa mga kapulisan na silang nakabantay at namumuhay sa kanilang lugar. Yan ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB. And they were the first ones to be in the area to retrieve the dead bodies. Sila ang first responders natin. Importante talaga ang presence ng RPSB doon. And provincial directors to the city director ay malaki talaga ang naiambag nila. Sa aming pag-iikot, akin lang napagtanto na kahit anong yaman ang kayang ibigay ng mga kabundukang ito, tila merong kabayarang taglay na minsan ay aabot pa sa pagkuha ng buhay kung atin itong aabusuhin at pababayaan. Sa huli, ang dating mga huni ng ibong nakapaligid ay napalitan na ng mga hikbi ng pamilyang naiwan at naging dagat na ng putik ang minsang luntiang kapaligiran.